Hey mga brods, may balita po tayo dito po kay Coach Tab Baldwin dahil gusto na nga ng mga fans ng Ateneo na pasukin ni Coach Tab naman ito pong PBA dahil syempre ang daming humahamon ng mga PBA coaches dito mga brods, pati nga sina Boss Al Francis Chua kung puro amateur na lang ba dahil ito pong PBA ay dito talaga yung pinaka challenge kung magaling na coach ka talaga mga brods, pero hindi naman natin minamaliit yung UAAP dahil alam naman natin maganda rin ang level ng competition dyan, pero iba pa rin kapag professional league na mga kabrods. Kaya ito pong SMB, mga brods balak na ng offeran ito pong si Coach Tab Baldwin at balak din ng SMB na palitan na rin ito pong si Coach George Gallant mga brods. Alam natin, nabigyan na rin ni Coach George ang SMB ng isang pinaka-asam-asam na kampyonato niya, yung last year's PBA Commissioner's Cup mga kabrods, season 23 to 2024. Well, alam natin dun pa lang medyo tumaas na yung tingin ng mga SMB fans kay Coach George Gallant, pero yung sa mga nagdaang mga seasons mga brods ng SMB, medyo talagang nabawasan na naman ang kanilang pagtingin dito kay Coach George Gallant dahil yung iba sinasabi syempre, di ba, kesyo na ito ibalik nyo na ito pong si Coach Leo Austria mga brods, pero yun nga parang ayaw na rin bumalik ni Coach Austria. Pero ito na nga, ito pong si Coach Tab kasi pinaka-isa ito sa mga inaabangan ng mga PBA fans, maski UAAP fans na pumasok sa mundo ng PBA mga brods. At alam natin yung kakayahan ni Coach Tab. Yung narating niya kasi, may hirap din talaga mga brods. 5 beses ba naman na nagkampiyon sa NBL Australia. Ito pong si Coach Tab as a head coach. Noong year 1995 yan to 1997. Tapos 1999 to 2000 mga kabrods. Alam natin, matagal na. Pero yung kanyang experience andun pa rin, kaya tignan nyo yung Ateneo ngayon, palagi na lang nasa playoffs dito sa UAAP. Kaya pansin nyo, kahit yung mga best players ng Ateneo ay gumagraduate na, pero ang lakas pa rin ng Ateneo every year. So ganyang kalakas ito pong si Coach Tab Baldwin, kahit mga bagong players lang yung mga nahahawakan niya, kahit mga rookies lang, talagang napapagaling niya dahil nasa play rin yan mga kabros. Ganyan ka-tactical ito pong si Coach Tab Baldwin. Kaya ito pong SMB, handa silang offeran ng malaki talaga ito pong si Coach Tab mga kabrods dahil grabe rin kung mahawakan niyang SMB. Kaya kung natatandaan yung mga brods nung nahawakan ni Coach Tab nung simulang nahawakan niyang Gilas Pilipinas, ilan doon yung PBA players na kinuha niya? Di ba wala mga brods? Halos lahat yun college players, UAAP players lang mga kabrods. Pero ano nangyari? Nakasabay tayo sa mga the best of the best na world. Muntik pa nga natin matalo yung Serbia, di ba mga kabrods? Puro college lang yan sina Balti lang yan. Kay Soto, SJ Belanghel lang yan mga kabrods, and sina RJ Abarientos pa nun. And lakas na ng Gilas nun dahil ito pong si Coach Tab Baldwin, grabe rin yung rotation neto mga kabrods. So how much more kung ito pong super studded team na line-up ng SMB ang mahawakan ni Coach Tab Baldwin at wala namang gumagraduate na rin dito dahil syempre trabaho na to, PBA na to. Di na aalahanin nyo ni Coach Tab yung mga players na aalis na mga graduating na. Kumbaga ito ay pang long term na mga kabrods. So malakas lalo ang SMB kung mahawakan nito ni Coach Tab Baldwin. At isa pa dito yung paghaharap ni Coach Tab Baldwin and ni Coach Tim Cohn, yung pinaka talagang inaabangan nila mga brods kung sino ba talaga ang best coach. Kaya ikaw mga brods kung nakuha or kung makukuha man ng SMB ito pong si Coach Tab Baldwin, alam natin na focus ang SMB ngayon sa semis against Ginebra. Kung si Coach Tab Baldwin na maging head coach ng SMB mga brods, lalakas na ba sila lalo? Kaya komento mo lang pa yung dito mga brods at isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Kung nakikita nyo dati, kamakailan lang yung mga stories ni Jetroy Rosario. Grabe talaga yung Converge Fiber Xers. Yung pagkukumbinsi dito kay Jetroy, biruin nyo. Offer ng TNT, inisnab lang ni Jetroy. Hindi naman inisnab na tinanggihan niya agad. Alam natin naka-hold yun. Pero yung isa sa mga piniflex niya sa kanyang social media account mga brods ay yung Converge Fiber Xers, yung mga kulay ng Converge, tapos ito pong mga trainings niya, tapos Converge Fiber Xers pa yung shoes na kanyang na-story yung kulay mga kabrods. So parang pahiwatig na ba yun mga brods? So ito na nga, gustong sumingit dito ng Barangay Nebra dahil ayaw nila na ito pong si Jetroy ay mapunta rin ng Converge Fiber Xers. Pero at the end of the day, si Jetroy pa rin ang
magdidesisyon yan mga kabrods. Pero mas bagay nga ito pong si Jetroy na makuha ng Ginebra dahil ang Ginebra kailangan ng wings. Well, ito pong si Jetroy, di ba? Ang gusto naman niya, kampyonato, hindi rin pera mga brods, hindi kung gaano kalaki yung offer mo. Kampyonato ang gusto ni Jetroy mga brods. So ito na nga, ito pong Barangay Ginebra San Miguel, alam natin na ilang kampyonato na rin ang naibibigay nito sa mundo ng basketball sa PBA. Mga history in the making pa, di ba, yung mga nagagawa nila. And yun nga, gusto nilang offeran or taasan yung offer ni Jetroy Rosario para naman mga brods na makumbinsi palalo. Ito pong si Jetroy, well, ayon din sa mga reports, di ba? Mga 1.5M yung mga reports dyan. And gusto nga taasan ng Ginebra na mga 1.7 mga brods. Pero yan ay yung mga rumors and reports lang naman natin mga brods. Dahil yung mga ibang superstars nga dito mga brods sa Barangay Ginebra San Miguel, hindi lang nami-media pero 1 milyon pataas na yung mga sinasahod nito kada buwan plus bonuses pa mga kabrods. Maski nga si Greg Slaughter, di ba? Sa Manila Stars, 1 milyon na rin kada buwan doon. Paano pa dito sa PBA na kung ang MPBL kaya ng mag-1 milyon kada buwan, how much more sa PBA mga kabrods, di ba? Kaya ang Ginebra, kayang-kayang offeran si Jetroy. So bakit ba ganun ka-eager yung kanilang pagkuha kay Troy Rosario mga bros? Grabe rin kasi yung skill set na nabibigay ng veteranong ito mga bros. Shooting, depensa, height niyang 6'7" na shooting guard or small forward mga bros. Napakalaking tulong yan. Lalong-lalo na sa Ginebra na puro injury prone yung mga forwards na ito. Tapos ngayon, focus pa sila ngayon at problema pa sa semifinals against SMB dahil hindi pa nga nakakabalik si Go, Malonzo, and Gray. Kaya ito na nga, ito pong si Jetroy Rosario ang pinaka-focus nila ngayon. Kaso nga lang, makulit ang Converge, pinaka-priority nga daw nila, ito pong si Troy Rosario at ang isusunod nila, ito pong dating player ng TNT na si Mikey Williams mga kabrods. Kaya yun, yung mga gustong gawin ng Converge Fiber Xers. Pero yun nga mga brods, ito pong Ginebra, nilalaban nila hanggat kaya nila makuha. Ito pong si Troy Rosario. Grabe rin kung mahawakan mo. Ito pong si Troy mga brods. Tsaka hindi na rin biro yung mga trainings neto. Dahil kada taon lumalakas ang isang Troy Rosario. Nabuo yung kanyang pagka-leadership dyan sa Blackwater Bossing. Dahil siya na yung pinaka-senior dyan and siya ang isa sa mga captain ball nila as a veteran na mga kabrods. Kaya yun yung gusto ng Ginebra. Yung may experience na, former Gilas na, may napatunayan na at yun nga mga brods, yung may potential na may mapapatunayan pa sa kampyonato in the future mga kabrods. Kaya itong Ginebra, o-offeran nila ng mas mataas. Ito pong si Jetroy Rosario. Kaya ikaw mga brods, Troy Rosario, sa tingin nyo ba dapat bang ipilit ng Ginebra at labanan yung offer ng Converge Fiber Xers? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our updated highlight. Yun lang, I'm out.